Dumating lang ang babae para sunduin ang asawa niya mula sa trabaho. Ngunit natuklasan niya, nayakap-yakap ang asawa niya sa ibang babae. Naalala niya ang mga palatandaan ng pagtataksil ng asawa. At sa wakas ay nagpasya siyang bitawan ang kanilang kasal. Kaya pumunta siya sa ospital na naglilinis ng alaala, upang tuluyang kalimutan ang lahat ng alaala mula pagkikita, hanggang sa pagkakakilala at pagmamahalan nila. Ngunit bago ang opisyal na operasyon, ang unang gagawin niya ay hanapin ang kalaguyo ng asawa. Ngunit nang makita niya ang mukha ng kabit, ay puno ng hindi makapaniwala, sapagkat ang taong iyon ay ang estudyanteng kanyang sinusuportahan. Maging pagkatapos ng pagtatapos, ay naipasok pa sa kanyang kumpanya. Hindi niya akalain na ang kanyang tulong ay nagbunga ng pagkanegatibo, kaya tinawagan niya ang asawa. Nagpapanggap na nagtatanong tungkol sa sitwasyon. Ngunit ang lalaki ay nagsisinungaling na nagtatrabaho kasama ang mga kasamahan. Pagkatapos ay hindi na nakatiis at pinatigil ang tawag. Ang babae ay galit na nakatingin sa magkasintahan na naghalikan sa malapit. Agad niyang itinaas ang cellphone upang kunan ng ebidensya. At pinabilis ang driver na habulin ang kanilang sasakyan para mahuli sila. Ngunit sa hotel, ang babae ay buong oras na nag-record ng taos-pusong pag-amin ng kanyang asawa sa mapanlinlang na kabit. Maging ang kanilang mga kaibigan at pamilya ay nag-udyok at nagbigay ng pagbati. Parang ang sarili kong asawa na legal na kasal. Ang tanging dayuhan. Habang ang babae ay hindi mapakali na nakatingin sa kanilang dalawa na magkatabi. Ngunit nadiskubre ng mapanlinlang na babae ang kanyang posisyon. Pagkatapos agad na umalis sa lugar, bumalik siya sa bahay at binuksan ang album ng larawan. Bumabalik ang mga alaala sa kanyang isipan. Mula sa pangakong bata pa hanggang sa kabataan na may pagkahiya. Mula sa unang panukala pagkatapos mag-graduate, hanggang sa panahon ng pagsubok at paghihirap sa pagnenegosyo. Matagal na nilang sinusuportahan ang isa't isa. Matibay na nagtulungan hanggang ngayon. Pero ngayon, binabali niya ang lahat ng mga pangako at sumpa. Asawa. Hindi na ako makakauwi bago magwalo. Di mo na kailangang maghintay sa akin. Hindi pwede, nangangako ako sa'yo. Na maghihintay ako tuwing gabi na babalik ka. Hindi pwedeng sabihin mong hindi ka tumutupad sa salita, di ba? Pero ayaw kong masyado kang mapagod. Saan ba ako ganoon kahina? Huwag kang mag-alala. Pasensya na, mahal. Talagang espesyal ang sitwasyon ngayon. Sisirain ko ang susunod, hindi na maulit. Mahal. Nasaan ang singsing mo? Nawala. Nawala. Nawala ko, pasensya na. Sa pagitan natin, Hindi na kailangang humingi ng tawad. nawala ang singsing, ayos lang iyon. Saka na rin, ilang taon na rin naman itong suot. Kung hindi man, bibili na lang ako ng bago sa taong ito. Tulad ng lahat ng nangyari sa atin. Nawala na, ayos lang iyon. Ngunit ang mapanlikhang kabit ay nagpadala ng mensahe na nang-aasar. Ipinagmamalaki pa ang malaking singsing na binili ng lalaki para sa kanya. Hindi lang siya nagbukas ng usapan tungkol sa relasyon ng dalawa, kundi sinabi rin niyang magmadali siyang makipaghiwalay para makapagbigay ng puwang para sa sarili. Ngunit hindi tatanggapin ng babae na maging isang mahina at pinapabayaan. Kinuha niya ang lahat ng ebidensya at sinave ang mga screenshot. Pagkatapos, ipinadala niya ang lahat ng sitwasyon at ebidensya sa kanyang kaibigan. Gayunpaman, wala siyang matibay na ebidensya na makakapagpabayad sa lalaki at sa kabit. Kaya't nagpa siya ang babae na siya mismo ang manghuli. Bakit ka nandito? Hindi ba kita pinagsabihan na huwag basta-basta pumasok sa opisina ko? Pasensya na po, Vice Presidente. May ilang dokumento lang po na kailangang ayusin agad. Hindi na po maulit. Hindi na maulit. Dali, magdala ka ng tubig para sa kanya. Opo. Ranan, ate, heto ang tubig mo. Gaano ka nakatagal sa kumpanya dito sa Los Angeles? Halos 3 taon na. Lahat ay maayos naman. Salamat sa'yo, Ranran. Kung hindi dahil sa pagkakataon na binigay mo noon, hindi rin ako makapasok ng maayos sa kumpanya. At hindi ko rin makikilala ang Vice President at mga mabubuting tao tulad mo. Hindi ka ba magkakaroon ng meeting? Dali, maghanda ka na. Hihintayin kita sa conference room. Mahal, mauuna na ako sa meeting. Hinihintay mo ako dito. Pagkatapos ng meeting, dadalhin kita sa pagbili ng singsing. Sige, punta na tayo. Babae pumasok sa opisina at nagsiyasat ng ebidensya. Tama nga, natuklasan sa kabinet ang mga personal na damit ng dalawa. Sa oras na yon, nagpadala rin ang malisyosong third party ng mensahe para sabihan siyang pumunta sa meeting room. Pero pinili ng babae na pumasok sa monitoring room at naghanap ng dahilan para paalisin ang security guard. Nakita niya ang surveillance ng meeting room na ang kanyang asawa ay nakikipag-date sa isang mapanlinlang na babae. Kaya't pinalaki niya ang screen at itinaas ang kanyang cellphone.
Upang malinaw na maitala ang buong proseso. Habang tinitingnan ang nakakasuklam na eksena, pinipigilan ng babae ang kanyang pagduduwal at nagpatuloy sa pagkolekta ng ebidensya sa lugar. Sa daan pa uwi, pinagsama-sama niya ang lahat ng ebidensya. Ipadala sa kaibigan. Sana'y mamatay si Xin Liu ang salot na ito sa kumpanya. Huwag kang mag-alala, tiyak na pababagsakin ko siya. Sinasabi mong bulag ako. Pumasok ng asong ligaw. Pakisiyasat din si Inlo Chuan. Sa tingin ko, hindi siya basta-basta. CJ, Si Huayong ba ito? Bakit siya sobrang nakakapit sa'yo? Medyo naiinggit na ako. nandito na ba? Nasa harap na yon. Asawa, anong tingin mo dito? Ang ganda. Sir, ang ganda ng panlasa mo. Ito ang bagong modelo na dumating sa tindahan namin. Sige, ito na lang, pakipak na. Sige, dito ka na lang magbayad. Asawa, hintayin mo ako saglit. Reyna, ate. Ang swerte naman. Bakit hindi ka pumunta sa meeting room kanina hapon? Matatakot ka ba? Anong meeting room? Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Anong pinapanggap mo? Bibili ng singsing. Sabi nila na nawala mo ang singsing mo. Ibig bang sabihin nito na tapos na ang inyong pagmamahalan? Akala mo kung bibili ka ng isa pa, mababawi mo na ito. Talaga namang nakakatawa ka. Nagsisisi ka ba? Nagsisisi ako na personal kong ipinadala sa iyo ang asawa mo. Yin Locheng, ano bang hinahanap mo dito? Oh, halos nakalimutan ko. Lumaki ka sa isang orphanage. Palaging inaapi. Nadanasan ang lahat ng pang-aabuso. Kaya't naawa ako sa iyo. Tinulungan kita, tapos tinulungan pa. Ano ngayon? Bakit ikaw ay pinanganak na mataas ang tingin sa sarili? Sobra akong nagsusumikap pero wala pa rin akong nakukuha. Hindi patas ito. Kaya lahat ng meron ka, aagawin ko. Kabilang na ang ama. Sana magtagumpay ka. Sana ang araw ko ngayon ay hindi maging bukas mo. Ito ang huli kong payo sa'yo. Anong ginagawa nyo? Ako. Nakita ko lang si Ate Ranran dito. Kaya pumunta ako para magbati sa kanya. Pupunta lang ako sa banyo. Ranran, ayos ka lang ba? Sino bang nagsabing sumunod ka sa amin? Sino bang nagsabing sumunod ka sa amin? Ako lang naman ay gusto lang makita kung ano ang ginagawa nyo. May kinalaman ba ito sa kung ano ang ginagawa namin? Pinagbabalaan na kita. Huwag kang lalabas mag-isa sa harap ni Ruan Ruan. Kung maiinis siya, hindi kita palalampasin. Hindi na ako makakatagal. Aalis na ako. Songran, maghintay ka lang sa akin. Isasagawa ang operasyon ni Miss Song 3 araw mula ngayon. May problema ba kayo dito? Walang problema, kayo na lang ang maghahatid sa akin. Saan ka pupuntang sunduin? Nag-organize ang grupo ni Huayong ng outing. Ganun ba? Akala ko alis ka na sa akin. Aalis ako sa asawa mo. Kung sakaling makalimutan kita balang araw, ano ang gagawin mo? Anong nangyari sa'yo? Bakit mo kailangang kalimutan ako, asawa ko? Sinasabi ko lang kung sakali. Kung darating ang araw na yon, nandoon ako sa tabi mo, paulit-ulit na ipakikilala ang sarili ko. Hanggang sa maalala mo ako. Kaya kailangan ko pang umalis sa iyo. Para hindi mo ako matagpuan. Asawa, halika. Isuot ko ito sa'yo. Akala mo ba, kung bibili ka ng isa pa, maibabalik nito? Talagang nakakatawa.
Anong nangyari? Isuot mo na lang sa susunod na anibersaryo. Mas magiging makahulugan. Mas maganda kasi sa araw na yon magsisimula ang ika-6 nating taon. At ito rin ang simula ng unang taon ni Songran. Rangrang, eto. Binili ko ang paborito mong latte. Ikaw pa rin ang nakakaalam sa akin. Kumusta na ang ebidensya? Malapit na. Handa na kaming magsimula sa proseso. Ah, tama ka, may isa pa akong gustong sabihin. Tama ang hula mo. Yung si In Lochen, talagang eksperto sa pagiging third wheel. Noong nag-aaral pa siya sa kolehiyo, palagi siyang pumapasok sa mga mamahaling lugar. Siguro para mang-akit ng mayamang lalaki. May utang pa siya ng malaki. Yung mga perang binayaran mo, sayang lang ang pera mo. Buhay ng isang masasama ay buhay pa rin. Basta gagawin ko ang tama. Tama, ligtas ba ang operasyon mo sa 2 araw? May mga side effect ba? Sasamahan na lang kita kung gusto mo. Huwag kang mag-alala, 100% ligtas. Talaga bang nakapagdesisyon ka na? Matapos lahat, kasama mo pa rin si Fuking. Sa loob ng 20 taon, halos buong buhay mo ay nakatali sa kanya. Burahin ang kanyang pagkatao. Ano na lang ang natitira sa iyo? Halos buong buhay mo ay napuno niya. Burahin ang kanyang pagkatao. Ano na lang ang natitira sa iyo? Kung wala siya, ang buhay ko ay para lang sa sarili ko. Ito ang diary ni King Yuan. Fuking Yuan, lalaki ka pa namang nagsusulat ng diary. Nakakahiya ba? Binigay mo pa sa akin. Sige, papakinggan ko kayo lahat. Ngayon, muli ko siyang nakita. Yung siya na may letrang E sa gilid. Gaya pa rin ng dati, hati pa rin siya ng agahan para sa akin. Lubos akong nagpapasalamat. Pero tinutukso ako ng mga kaklase ko. Haha, anong ginagawa niyo? Nagtatamad kayo na naman. Asawa. Huwag ka nang magbiro. Ito para sa'yo. Hindi ba ito ang diary mo? Ito rin ay puno ng pagmamahal ko sa'yo. Kung sakaling mamiss mo ako, tingnan mo lang ito. Ako ay isang taong may mababang pagtingin sa sarili at sensitibo. Nang makilala ko si Ruan Ruan, para akong nakatagpo ng isang anghel. Siya ang maliit na hari sa mata ng mga kaklase. At ako ay parang isang payaso. Laging umiwas ang mga kaklase sa akin. Tanging siya lamang ang hindi ako iniiwasan. Sabi niya may liwanag ako. Nawala ang iba. Sinasabi nilang ang mga bata ay walang kapintasan. Ngunit ako ay seryoso. Noong high school, sinikap kong makapasok sa parehong universidad kasama siya. Ranan, sabay tayong mag-apply sa Jin University, okay ba? Nung kolehiyo, nag-part-time ako para ipon para sa regalo niya. Sana maging girlfriend ko si Ranran, okay lang ba? Kahit na para sa iba ay walang bago. Pero gusto ko pa rin. Masaya ako kapag gusto niya ako. Mahirap yung panahon ng pagsisimula ng negosyo. Si Ranran ang palaging tumutulong gamit ang mga resources ng pamilya namin. Sa huli, nakapagpatayo kami ng isang kumpanya. Pero kasabay nito ay ang mga pagdududa at panghuhusga mula sa iba. At si Emily. Fu ay nakakuha ng posisyon sa pamamagitan ng pag-akyat sa iyo. Hindi ko alintan ang opinyon ng iba. Pero ayaw ni Ranran na masaktan ako. Sa press conference ni Zhao Kai, tinulungan niya ako. Hindi siya umaakyat sa akin para umangat, kundi ipinagmamalaki ko siya dahil sa kanya. Nagpa siya akong huwag nang umatras. Mangako ako sa kanya ng isang kasalang walang katulad sa buong mundo. Mahal ko si Ranran dahil niligtas niya ako. Naabot niya ang aking tagumpay. Sama-sama tayong naglakbay ng 20 taon.
Matagal nang naging bahagi na tayo ng buhay ng isa't isa. Hindi tayo mapaghihiwalay. Iwi, Alam na nating pareho ang desisyon. Bakit parang nalulungkot pa rin? Fu King Yuan, handa akong bigyan ka ng isa pang pagkakataon. Sana hindi mo na ako muling bibigyan. asawa, kailangan kong umalis sa ibang lugar para sa trabaho. Pero huwag kang mag-alala. Makakabalik ako sa araw na yon para makasama ka sa anibersaryo natin. Hintayin mong makabalik ako, mag-usap tayo. Nakatanggap ka na ba ng balita? Pero hindi si Ayuan ang nasa business trip. Kasama niya ako sa prenatal check-up. Buntis ako. Songran, 5 taon na kayong kasal pero wala pa kayong anak. Hindi ba't ikaw ang hindi makabuntis? Ngayon, may anak na ako. Ano pa ang mayroon ka para makipagtalo sa akin tungkol sa bata? Ginoong Song, nagkaroon ka na ng miscarriage dati. Dahil dito, mahina ang iyong katawan. Kaya nga, sa ngayon, mahirap makabuntis. Wala na bang ibang paraan ang doktor? Hindi naman ito ganap na imposible. Kaya lang, maliit ang tsansa. Pasensya na, mahal. Pasensya na. Pasensya na, asawa ko, hindi kita nagawang protektahan. Kung hindi lang ako naging walang kwenta. Kailangan kitang ainom sa mga pagtitipon. Kaya ka na miscarriage. Asawa ko. Ayaw na nating ituloy ang pagbubuntis. 2 buwan na ang anak natin. Sabi ng doktor, maganda ang pag-unlad ng baby. Nang marinig ni Ayuan, sobrang saya niya. Nakita mo na ba siyang sobrang masaya tulad nito? Ranang kanta na wala ka na. Wu King Yuan. Dahil ba sa anak? Kasama mo lang si In Lo Chen. Sa mga taong ito bilang isang may bahay, Halos walang kita. kung aalis ka, kailangan may sapat kang pera para sa buhay mo pagkatapos nito. Inilagay ko ang lahat ng mga bulaklak na maaari kong ibenta online. Susandalan kita mula ngayon. Fu King Yuan. Huwag na tayong magpanggap pa. Bigyan natin ang isa't isa ng kalayaan. Sa loob ng 7 araw, ipapadala ko ang konfirmasyon at ang video ko. Kasama ng aking asawa. Miss Song, nandito na kami. Ilalabas ko na agad. Ayuan, okay lang ba kung magsuot ako nito papunta sa trabaho ngayon? Ayos lang. Aalis na ako. Tinawagan ko ang yaya para alagaan ka. Kapag buntis ka na, hindi ka na kailangang pumasok sa opisina. Aalis na ako. Tinawagan ko ang yaya para alagaan ka. Kapag buntis ka na, hindi ka na kailangang pumunta. Ayuan, sinabi mo na akong buntis. Bakit hindi ka pwedeng makasama ng mas matagal? 2 araw na kitang kasama. Hindi ka pa rin masaya. Ngayon ay anibersaryo namin ni Ruan Ruan. Gusto kong maging makasarili ng kaunti. Anong masama sa pagbibigay kay ng isang tao? Kami ng bata ang talagang nangangailangan sa'yo. Ayu, hindi mo talaga mahal si Songran. Makipaghiwalay ka sa kanya, okay lang ba? Mahal ko si Ranran. Mula simula hanggang sa wakas, siya lang ang mahal ko. Kami lang ay nagkakaroon ng kapakinabangan sa isa't isa. Maaari kitang suportahan kasama ang bata.
Pwede ring mawala ang bata. Mas mabuti pang pag-isipan mo ng mabuti. Ha? Naiintindihan ko na. Hindi mo alam kung ano ang ibig sabihin ni Ranran sa akin. Kaya hindi mo siya kailanman mapapalitan. Napakahalaga ni Suruan. Paano ka pa makakasama ko? Sinungaling. Lahat kayo ay mga sinungaling. Asawa, dumating na ako. Asawa. Asawa. Saan na kaya si Ranran? Paumanhin, ang tawag na ito ay naka-off. Walang nangyari, di ba? Sigurado si Ramran ang bumalik, Ramran. Ito ang regalo ng iyong asawa para sa anibersaryo. Salamat. Magandang babae. Lahat ay iniiwasan ako. Ikaw lang ang gustong makipaglaro sa akin. Pag lumaki ka, pakakasalan mo ba ako? Kailangan talagang kunin mo ako ha. Sige, pupunta ako sa Kinyuan. Nangangako ako na habang buhay, ikaw lang ang mamahalin ko, Songran. Walang ibang bulaklak na gusto ko. Kung lalabag ako, Huwag mo akong paniwalaan. Biro lang iyon. Bakit ka pa seryoso? kahit na hindi pa kita mabigyan ng pinakamahusay ngayon. Pero sisiguraduhin ko, sa hinaharap magdaraos ako ng isang branding pagtitipon. Handa akong gawin iyon. Ginoo Senhorita Song, magsisimula na tayo. Ito ang regalo ng iyong asawa para sa anibersaryo. Salamat. Kamusta? Ang tinatawagan mo ay naka-off ang telepono. Bakit hindi sinasagot ang tawag? Huang Rong, alam mo ba kung nasaan si Ruan Ruan? Hindi niya sinasagot ang tawag ko. Lumabas kami. Hindi ba niya sinabi sa'yo? Nag-organize si Huang Rong ng isang grupo para mag-outing. Sabi niya maglalabas kayo ngayon. Araw ngayon ng aming anibersaryo ng kasal ni Ruan Ruan. At hindi ba ito ang anibersaryo ng kumpanya ninyo? Pahintulutan mo muna si Ruan Ruan na makasama ako ng ilang araw. Alagaan mo ang kumpanya. Kailan kayo babalik? Pagkalima ng araw. Ang bilis ng pag-alis nyo. Hindi nyo pa nga ako sinabihan ng maaga. Kailangan na lang hintayin si Ranran na bumalik para mapunan ang araw na ito. Pagkalima ng araw. Pagkatapos ng lahat ng proseso. Pwede na akong kausapin ang ama tungkol sa diborsyo. Hello, kumusta? Si Yi. Huarong ba ito? Natapos na ang operasyon ni Yi. Song, mga 5 araw ang kailangan para sa post-op na pag-aayos. Maaari mo siyang sunduin kahit kailan. Sige, pupunta ako pag natapos na ako.
5 araw mula ngayon, isang napakagandang araw ng doble kasiyahan. Ngayong araw, si Ginoong Fu Qinyuan, presidente ng Ranyu Group, ay nag-isang dumalo sa anibersaryo. Hindi dumalo si Ginang Songran. May hinala na hindi maayos ang relasyon ng mag-asawa. Hindi nakadalo si Songran sa anibersaryo. Siguro nag-away sila. Hello. Sabi ko na huwag mo nang tawagan si Carhao, di ba? Sabi ko kay Miss Yin, palagi kang kumakain ng masarap at umiinom ng maganda. May magarang sasakyan, mansyon, lahat meron ka. Mga kaibigan, hindi na nila kayang magtiis. Kapatid, kamakailan medyo mahirap ang pera ko. Pwede bang bigyan mo pa ako ng kaunti pang oras? Medyo kapos ka sa pera. Pero yung asawa mo, mukhang maluwag ang pera. Huwag mo nang sabihin kay Faje. Pakiusap, huwag mo siyang sabihan. Matagal nang nakasuot ng maskara ng mayaman si Lin Locheng. Nakalimutan mo na ba kung ano ka talaga? 5 araw. Ito na ang aking hangganan. Kung hindi ka makakita ng pera pagkatapos ng 5 araw, huwag mong sisihin ang mga kapatid sa kanilang mga salita. Kung wala na ang mga bagay na ito. Bumalik ako sa dati kong anyo. Yin Locheng. Ang pangit na duckling ay umiiyak. Nakakahiya, walang gustong tumanggap, nakakaawa. Ha 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 ha. Ay naku, ay naku. Ha ha ha. Gino Fu at Binibining Song ay nais tumulong sa isa sa inyo para makapag-aral sa kolehiyo. Sino sa inyo ang gustong mag-agawan ng bagay? Kuya at ate, gusto kong pumasok sa kolehiyo. Hiling ko sa inyo na tulungan ninyo ako. Kuya Yuan, ano sa tingin mo? Lahat ng sasabihin ko, nakikinig ako sa'yo. Sige, ikaw na. Salamat, ate. Ano nga ba ang pangit na duckling? Kapag naging puting swan na ako, sisikapin kong apihin kayo. Kuya, patawarin mo ako. Kuya, ang ganda ng suot mo. Pero hindi mo man lang makuha ang 200,000. Sabi ko na nga, sundin na lang ang gusto ng boss at ipambayad na lang. Hahaha, hindi. Huwag, Kuya Fang, huwag, Kuya Fang. Ang mga ganitong tao, marami silang pera. Pupunta ako sa kanila para humingi ng tulong. Sigurado akong tutulungan nila ako. Huling pagkakataon. Hindi ako pwedeng maging ganito. Nandoon sa taas. Yuan, bakit ka uminom ng ganito? Bibigyan kita ng tubig. Tiyaga lang. Swan-swan. Sa wakas, nakabalik ka na. Miss na miss kita. Ay naku. Maaga ka bang aalis, Yuan? Magpapaschedule ako ng yaya para alagaan ka. Sabihin mo lang sa kanya kung may kailangan ka. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo na ba ako makikita uli? Lumabas si Ran Ram para maglibang.
Maghihintay ako na makabalik siya para ipagdiwang ang aming anibersaryo. Kahit hindi ko alam kung bakit siya biglang umalis. Pero para maging ligtas, mas mabuting huwag na lang kaming magkita. Ayan, Aran, huwag kang umalis. Matanda na ang apo natin. Normal lang na mag-isa siyang lumabas. Aran, huwag kang magpanik mag-isa. Baka may nakita siyang hindi maganda at umalis siya. Bakit tinitingnan mo ako ng ganito? Aran, hindi ako nagsisinungaling. Talagang wala akong ginagawang masama. Mas mabuti na wala. Diyos! Hindi pa kami ni Ranran kailanman nagkalayo ng ganito katagal. Bakit parang ang daming kulang sa bahay? Siguradong ayaw ni Ranran na itapon ito. Kaya bibili na lang ako ng mga gusto niya. Siguradong magiging masaya siya pagbalik niya, di ba? Siguradong namimiss ako ni Ranran. Kaya kinuha ang diary para balikan ang mga alaala. Huling araw na. Malapit nang bumalik si Ranran. Ayu, anak. May nangyaring masama sa bata. Hintayin mo ako, darating agad ako. Si Lilo Ocheng, ikalimang araw na ngayon. Kung hindi kita makikita bago mag-alas 12 bukas, alam mo na ang mangyayari. Naiintindihan ko na. Huwag kang mag-alala. Siguradong matatanggap ang pera. Ayuan, sa wakas dumating ka na. Kumusta ang bata? Dumating na ang doktor. Sabi niya ayos lang ang bata. Kung 1 minuto lang ang naantala, delikado na ang bata. Ayos lang, yun ang mahalaga. Magpahinga ka muna. Umalis na muna ako. Tinanong mo ba kung ano ang nangyari sa akin? May nangyari sa bata. Pareho kayong may kasalanan, ikaw at ang yaya. Tungkol naman sa'yo. Gusto mo bang mapagbintangan? Hindi ko sinasabi yan. Gusto ko lang sanang magmalasakit ka sa akin. Sinabi ko na huwag na tayong magkita nitong mga nakaraang araw. Ayokong sabihin ulit ang babala. Anong gagawin natin? Papa, hindi mo na talaga ako pinapakinggan ngayon. Ito na ang huling araw. Kung hindi ko makuha ang pera, tapos na ako. Nakuha ko na. Hindi ba ito ang cellphone ng misis? Bakit nasa basurahan? Siguro walang battery na. Sino ang nagpasya na itapon ito? Matagal nang nakahain ang pagkain, sir. Kapag malamig na, huwag nang kainin. Hindi pa ba umuwi si Mrs.? Wala. Pero nakita ko ang cellphone ng misis sa basurahan. Siguradong naubos na ang baterya. Kakatapos lang nitong i-charge. Kahit cellphone ay wala siyang dala. Ayaw niya akong makontak. Hindi naman talaga aalis si Ranran sa akin, di ba? Hello, Ginoong Hua. Hello. Sira-sirang cellphone. Songran, huwag kang magkunwaring hindi mo nakikita. Kung hindi ka palalabas sa loob ng 10 minuto. Ilalabas ko ang mga larawan namin ni Fu King Yuan online. Para makita nila kung paano ka iwan ng mabuting asawa mo. Kung paano ka niloko. Dahil nakita mo na. Sasabihin ko na rin sa'yo ng diretsahan. Ako at si Ayan. Nagsasama na kami. Ito ang singsing na binili niya para sa akin. Mas mahal ito kaysa sa sayo. Dahil tinulungan mo ako noon. Payo ko sa'yo, magdiborsyo ka na agad. Huwag mong hintayin na siya ang umalis para sa'yo.
Narinig ko na nawala mo ang iyong singsing sa kasal. Akala mo ba mababawi mo iyon sa pagbili ng bago? Nakatanggap ka na ba ng balita? Pero hindi pala si Ayuan ang nag-business trip, kundi siya ang sumama sa akin para sa prenatal check-up. Buntis ako. Songran, 5 taon na kayong kasal pero wala kayong anak. Baka hindi ka makabuo. Ngayon, mayroon na akong anak. Ano pa ang ipagmamalaki mo laban sa akin? Sin Ruchen, alam kong nandyan ka sa bahay. Nasa ibaba ako. Lumabas ka. Ayuan. Ayun, dumating ka na, Ayuan. Alam ko namang hindi mo ako pababayaan. Sobrang lamig sa labas. Pumasok na tayo. Anong nangyari? May problema ba? Pumasok na tayo at pag-usapan ito. Sobrang lamig, baka magkasakit ang baby. Sino ang nag-udyok sa'yo na makipag-ugnayan kay Ranran? Anong nangyari? Palagi kong hawak ang kanyang contact information. Alam mo kung ano ang sinasabi ko. Sino ang nag-utos sa'yo na sabihin sa kanya ang tungkol sa akin? Tapos gusto mo pa siyang takutin para humingi ng pera. Alam mo na lahat. Hindi kita minsan lang binalaan na huwag kang makipag-ugnayan sa mga lalaki. Pero ikaw, hindi lang nakipag-ugnayan sa kanya. Pati pa nilalait mo siya. Inaapi mo siya, siya ang asawa ko. Siya ang iniingatan ko ng buong puso. Huwag mo siyang saktan. Huwag mo siyang saktan. Auntie, makinig ka sa akin. Sobrang mahal na mahal kita. Gusto kong bigyan ng isang buo at masayang pamilya ang batang nasa sinapupunan ko. Kaya sinaktan mo siya at niloko mo ako. Huwag, Leyu. Talagang natatakot na ako. Alam ko na nagkamali ako. Aray, masakit ang tiyan ko. Akala mo ba mapapaniwala mo ako sa maliit mong panlilinlang? Sinabi ko na mapapabuti kita at ang bata. At hindi ko hahayaan na mawala ang bata magpakailanman. Hindi, Iyuan. Sapagkat siya ang tunay mong anak, alam ko na ang pagkakamali ko. Pakiusap, patawarin mo kami ng bata. Hindi ko siya sasaktan. Gusto mong gamitin ang anak mo para tumaas ang iyong dangal. Gusto kong gawing kahiyan niya sa'yo. Ikaw ang third party na sumisira sa pamilya ng iba. Ang anak mo ay isang batang walang ama. Maghintay ka na lang na insultuhin at pagtawanan ka ng iba. Ako ang third party. At ikaw, ano ka naman? Isang kalapastangan ng lalaki na nanloko sa kasal. Anong karapatan mong sabihin sa akin? Anong sinasabi mo? Anong sinasabi mo? Palagi mong sinasabi na mahal mo si Songran. Ngunit nang nakahiga ka sa kama ko, naisip mo ba siya? Ngayon na nalaman na ang lahat. Ipinapasa mo lahat ng sisi sa akin. Ikaw pa ang nagpapanggap na malalim ang damdamin. Nakakatawa. Kukunwari, tumahimik ka nga. Ano ba ang problema mo? Duwag. Kung ikaw ay nandaya, hindi ba ito itinuturing na pagtataksil? Sa totoo lang, mas mahal mo ang sarili mo kaysa sa amin, ayaw mo lang aminin. Baka natatakot kang sirain ang imahe mo bilang mapagmahal na asawa. Ano ba, natamaan ba kita? Kasama mo si Songyi, dahil sa pera niya. Noon pa man, ganun pa rin ngayon. Walang pera ni Songyi, hindi ka kailanman naging anuman. Tumahimik ka na. Guking Yuan, ang tanging magagawa mo lang ay tumakbo sa likod ng babae. Ikaw na maliit na tao. Takot na lang, tumahimik ka. Sumpa ko. Sa buong buhay ko, si Fuqin Yuan lang ang mahal ko, si Songran. Ano?
Alaynan, Si Vice President Huarong ay palaging nasa opisina nitong mga nakaraang araw. Wala akong nakipag-ugnayan sa sinuman. Hindi rin namin nakita ang ginang. Magpatuloy sa paghahanap, hanapin niyo siya. Regalo. Gusto kong ulitin sa iyo, Yanyi. Song, ang aming operasyon ay hindi maibabalik. Kung sigurado ka, mangyaring basahin ang huling pangungusap. sinasadya kong tanggalin. Lahat ng alaala ko kasama sige. Few King Yuan. At permanenteng sisirain ang mga alaala. Ako lang ang mananagot sa lahat ng kahihinatnan. Miss Song, mayroon pa ba kayong gustong sabihin kay Ginoong Fiu? Few King Yuan. Nakalimutan ko na. Naniloko mo ako. Sa huli, pinili pa rin kita. Iyon. Sing Yi. Kanta isang kanta. Kanta isang. Kanta isang kanta. Iyon pala matagal na niyang gustong makipagdiborsyo sa akin. Hindi ito possible. Mahal na mahal niya ako. Paano siya alis sa akin? Sobrang tiwala siya sa'yo. Walang kondisyon ang pagtitiwala niya sa'yo. Kahit na may nangyaring pagtataksil sa labas. Pumili lang siya ng maayos na pag-alis. Para sa inyong kapakanan. At ikaw. Ginagamit mo ang tiwala niya sa iyo. Paulit-ulit mo siyang niloloko at sinasaktan. Pirmahan mo ito. Hindi ako pipirma. Nandyan si Ranran. Humingi ako ng tawad sa kanya ng harapan. Sabi ko, hindi ko alam. Ikaw ang pinakamabuting kaibigan ni Ranran. Paano mo maaring hindi alam? Huarong. Tapos na ako kay Lilocheng. Sabihin mo sa akin kung nasaan siya. Hindi ko siya kayang mawala. Kung alam ko lang, bakit pa ako nagpasimula? Few King Yuan. Kasama mo si Ranran ng 20 taon. Ikaw ang pinaka nakakaalam sa kanya. Sa tingin mo ba, papatawarin niya ang isang nagtaksil sa kanya? Huwag mo nang lokohin ang sarili mo. Magmadali ka na at pumirma. Mas mabuti para sa lahat. Hindi mo alam kung sino ako, si Zhao Hua ako. Iba ako sa ibang lalaki. Kahit nagkamali ako. Mahal pa rin kita. Basta taos puso akong humingi ng tawad. Siguradong mapapatawad niya ako. Talaga namang wala kang kahihiyan. Nagsasalita ka ng ganyan. Kahit anong sabihin mo. Basta't hindi ko makita si Ranran, hindi ako pipirma. Sige, sasabihin ko sa'yo. Hindi mo siya kailanman makikita, umalis ka na. Sumpa ko. Sa buhay ko, si Songran lang ang aking minamahal. Wala akong pakialam sa mga bulaklak o damo. Kami ay parang isda at tubig. Ako ang isda, siya ang tubig. Hindi ko siya kayang iwanan. Mahal ko si Ran. Oh, Ginoong Gyu. Si Ye. Huarong ay nandito sa opisina nitong mga nakaraang araw. Wala siyang nakipag-ugnayan sa sinuman. Wala rin kaming nakita ang kanyang katawan. Magpatuloy kayong maghanap, hanapin niyo pa rin. Regalo.
Muling ipapaalala ni Miss Song sa'yo. 后再和你重申一遍。 Ang operasyon namin ay hindi na mababawi. Kung sigurado ka na, pakiusap, sabihin mo ang huling salita. Ako ay kusang loob na magtatanggal ng lahat ng alaala namin ni Emil, Fu King Yuan, at permanenteng burahin ang mga alaala. Ako lamang ang mananagot sa lahat ng kahihinatnan. Miss Song, mayroon pa ba kayong nais sabihin kay Ginoong Fu? Fu King Yuan, 已经不能用单纯的语气在这情歌， Ngunit sa huli, pinili ko pa rin. 虽然表面上我还是完全那个 alam kong hahanapin mo ako kahit saan. 那个 Kaya tinanggal ko ang iyong presensya. Kahit sa araw na magkita tayo, hindi ko na matatandaan. 有个像 Ito ang aking huling takas. 刺破。 Kahit na umabot tayo sa ganitong kalagayan, hindi ko pinagsisisihan ang pagkikita natin. May liwanag ka. Pero matagal na akong hindi nakakita niyan. Sana pagkatapos kong umalis, mahahanap mo ulit ang sarili mong simula. Wala na akong sasabihin pa. Kuya Yuan, huwag kang umalis. Lala, Nagkamali ako. tunay na nalaman ko na nagkamali ako. Si Shenran ay nanggagaling sa ospital para magpakuha ng dugo. Pupunta ako sa kanya. Pupunta ka sa kanya. Kuya, may patakaran tayo. Hindi ka pwedeng pumasok. Nasa loob ang asawa ko. Papasok ako para hanapin siya. Lumayo ka. Ah, pasensya na. Ikaw ba si Ginoong Fu Xingyuan? Ako nga iyon. Nasaan ang aking asawa na si Songran? Si Miss Song ay nakalabas na ng ospital 5 araw na ang nakalipas. Ano? Kaya siya. Matagumpay ang operasyon ni Miss Song, huwag kang mag-alala. Ang ibig mong sabihin, nakalimutan na niya ako. Sa teorya, ganoon nga. Ibalik mo sa kanya ang kanyang mga alaala. Hindi na maibabalik ang mga alaala. Sinabi na ito kay Miss Song bago ang operasyon. Pumayag na rin si Miss Song. Hindi ko pinapansin. Hindi ko pinapansin, sigurado akong may paraan ka pa. Pasensya na. Talagang wala ng paraan. Sa kasalukuyang teknolohiya, hindi na ito maibabalik, imposible. Sigurado akong niloloko mo ako, sigurado akong niloloko mo ako. Hindi ba, Ginoong Fu? Nakumpirma na ang video ni Shuk, sigurado akong natanggap mo na ito. Walang silbi ang panlilinlang sa sarili. Sa halip na magpatuloy kang magpakaabala dito, mas mabuting pag-isipan mo kung paano ka mabubuhay mula ngayon. Ah, na pala. Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Ito ay isang sentrong medikal. At hinihiling naming sundin mo ang mga patakaran dito. Kung may susunod pa, tatawag na ako ng pulis. Hinihiling naming sundin mo ang mga patakaran dito. Kung may susunod pang pagkakataon, mag-ulat ako sa pulis. Eh kung magsisi ka, paano kung ibalik ito? Sa tingin ko, ang mga taong pumili ng operasyon, siguradong nagdanas ng malubhang trauma sa kanilang isipan, kaya't pinili nilang sumailalim sa operasyon. Kaya't karamihan sa mga tao ay pipiliing ganap na sirain. Upang tuluyan ng makalimot at hindi na muling masaktan. Pero Renran, ako'y nasasaktan. Renren, yung mga alahas mo. Naipadala ko na yung pera sa bangko mo. Anong plano mo ngayon? Gusto mo pa bang magnegosyo? Negosyo, pinabayaan ko na ang dating kumpanya ko. Siguro hindi ako angkop sa pagnenegosyo. Naalala mo pa ba yung dating kumpanya? Hindi na, nakalimutan ko na. Naalala ko lang meron akong kumpanya. Tapos na. Lahat ay tapos na. Baka magpalit ka na lang ng industriya. Gusto kong magbukas ng isang flower shop.
Pwede, sabihin mo lang kung ano ang kailangan mo. Tutulungan kitang ayusin. Yes, by the way, magpapabili ako ng gulay. Gusto mong samahan ako? Sama ka na lang ba? Sige, kapag natapos ko na ang kasong diborsyo na hawak ko, pupunta ako. Mahirap ba? Hindi mahirap, matibay ang ebidensya ng panlilinlang ng lalaki. Hindi lalampas ng 10 araw o kalahating buwan, may magiging resulta na. Sige, hihintayin ko ang mabuting balita mo. Eman, Magkakaroon ng mabuting balita. Eman, Magkakaroon ng mabuting balita. Pumasok. ayaw pa ring pumirma ni Rong Ji kay Kinyuan. Tumawag ka ulit. In-block na niya tayo. Naiintindihan ko. May mga tao bang nagmamasid sa paligid ng kumpanya? Parami na ng parami ang tao lately. Kailangan ba nating tumawag ng pulis? Hindi na, hayaan mo na siya. Ran. Kapag natapos na ang kaso ng diborsyo, makakapunta na ako sa'yo. Kuya Bu, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Malapit na akong makakuha ng pera. Ilang beses na kitang binigyan ng pagkakataon. Hindi ka talaga kapaki-pakinabang. Kung bibigyan pa kita ng pagkakataon, wala na akong pagkakataon. Dalhin mo siya palayo. Kuya Bu, may paraan pa ako. Nagsawa na ako sa mga salitang yan. Totoo, kuya. May paraan talaga ako. Nag-away na kami ni Fuking yun. Hindi na niya ako kailangang kilalanin. Maaari kong hanapan ng paraan para makuha ang lahat ng pera ng kumpanya niya. Sandali lang. Seryoso ka? Seryoso. May ilang shareholder sa kumpanya na maganda ang relasyon ko sa kanila. Maaari kong hingin ang tulong nila. Dapat noon pa ito ginawa. Bibigyan kita ng isang araw pa. Wow, salamat kuya. Salamat kuya. Salamat kuya. Fu Jingyuan. Pinipilit mo ako dito. Nang makita mo ang video na ito, nakalimutan na kita. Ran. Ito ang parusa mo sa akin. Palaging nawawala ang parusa sa akin. Kailan darating si Fu sa kumpanya? Maraming proyekto na ang natigil na. Kung hindi pa siya darating, mahahanap na ba si Ruan? Wala pa, pero talagang nasa kumpanya na si Fu. Hindi na mahalaga. Walang mas mahalaga kaysa kay Ruan. Gusto mo bang malaman ang kalagayan ni Song Ruan? Isang oras mula ngayon. Sa lumang pabrika sa West City, magbibigay kami ng 50 milyon kapalit. Ranyan, nasaan ka? Saan ang pera? Nasaan si Ranyan? Ibigay mo muna sa akin ang pera. Paano ko malalaman na hindi mo dadampot ang pera at tatakbo? Pero si Fu King, wala kang pagpipilian. Ibinigay ko na ang pera, nasaan si Ranyan? Ate Ranyan. Ibinigay ko na ang pera, nasaan si Ranyan? Ate Ranran. Yin Lucheng. Nandyan na ang pera, ibinigay ko na sa'yo. Ano pa ang gusto mo? Kulang pa ang perang ito. Hindi pa ito sapat para sa aking pinsala.
Gaano pa ang kailangan mo? Kailangan ko ito. Lahat ng sayo. Kailangan ko ito. Lahat ng sa iyo. Anong sinasabi mo? Labas na kayo. Bakit kayo nandito? Hindi ba kayo nasa opisina? Anong ginagawa niyo rito? Muking Yuan. Nasaan si Siran? Hindi ko alam. Pero alam nila. Nagsama ka pa sa kanila para ipagkanulo ako. Haha. Talagang nakakainis na marinig yan mula sa'yo. Dinala ko na si Guxing Yuan. Anong balak mo? Kahit ano. Ginoong Fiu. Narinig kong matagal ka nang nagtatanong tungkol kay Miss Song. Swerteng-swerte, alam namin kung nasaan siya. Huwag kang magmadali. Gino, narito ang isang kasunduan sa paglilipat ng pag-aari. Basta pirmahan mo lang ito. Agad naming sasabihin sa iyo kung nasaan si Miss Song. Hindi kita pinapabayaan. Ngayon may problema ako. Tapos kayo pa ang nang-aapi at nanghuhutot sa akin. Vice Presidente, anong ibig mong sabihin yan? Dahil sa mga personal mong problema, nakapagdulot ka ng malaking pinsala sa kumpanya. Tinutulungan ka naming ayusin ang gulo na ito. At ang kasunduang ito ay isang maliit na transaksyon lamang sa pagitan natin at ng Vice Presidente, na ang iniisip ng Vice Presidente ngayon ay si Yanji Song lamang, na kahit kaunti ay hindi nagmamalasakit sa kumpanya. Sa tingin ko, mas mabuti pang pumirma ka na lang. Hindi ka naman malulugi. Kahit mawala ang kumpanya, makakabangon ka ulit. Ngunit si Yanji Song ay isa lamang. Dapat ay malinaw na sa Vice Presidente kung paano pipiliin. Paano ko malalaman na hindi nyo ako niloloko? Fuking Yuan. Kung ako ikaw. Hindi ako susuko ng kahit isang pag-asa. Mukhang. Ikaw pa rin ay mahal mo lang ang sarili mo. Kung ganito nga. Tara na. Sandali lang. Pupunta ako, hahaha. Ayos na, Fusibaw. Hoy, Hahaha. ay nako, nakapirma na ako. Pwede mo na akong sabihin kung nasaan si Ranfan, Song. Gino, Song. Hindi rin namin alam kung nasaan siya. Hahaha. Binobola niyo lang ako. Hahaha. Binobola niyo lang ako. Anong ginawa mong pambibiro sa akin? Ay. Xiao King, hahaha. Ilang taon ka na sa mundo ng negosyo, ah? Hindi mo pa rin ba nakikita ang mga simpleng laro na ito? Totoo nga, kapag wala ka ring kwenta. Hahaha. Kasama ka pa. Talagang nakakapag-init ng ulo. May sikang tulad mo. Sasabihin ko nga, nakakahiya. Hindi maganda ang pakiramdam ni Fuxing Yuan na pinagtatawanan siya. Gamit pa ni In Lo Chen ang ganitong mapanirang paraan. Para pa nga akong nakaramdam ng pagkahilo. Hahaha. Magkapareho tayo. Narinig ko na pagkatapos ni Song Ran magpa-opera para burahin ang alaala niya. Hindi ka na niya hahanapin. Gusto ko ring subukan. Sa kabila ng mga alaala na ito, nakakainis ka talaga. Mahal. Gusto kong wala siyang maiiwan. Gusto ko ang lahat niya. CJ. Pero ang pangarap mo lang, haha. Mahal, anong gagawin mo dyan? Sasabihin ko sa'yo, mas nakakainis ka pa sa kanya. Kung hindi lang dahil may silbi ka pa. Matagal na kitang tinadyakan, sira mong sapatos. Ikaw. Parang gusto ninyong iwanan na lang kayo sa gitna. Ako pa ang nakaisip niyan. Nangako kayo na tutulungan ninyo ako. Hindi ikaw ang nag-isip, ano ng problema.
Ngayon, dahil sa pera, magagawang magtaksil sa kanya. Bukas, dahil din sa pera, magtaksil din tayo sa atin. Sa tingin ko, kailangan na nating umalis. Dalhin mo na yan. Ibalik mo ang pera ko. Ibalik mo ang pera ko. Oh. Ikaw ba? Ikaw ba ay? Naglilihis ng tama, Yin Locheng. Dapat ay maayos at payapa ang lahat ng ito. Ikaw ang sumira sa lahat ng ito. Lahat ay kasalanan. Hindi, Ginoong Fuju. Hindi mo ako pwedeng ganyanin, bumalik ka. Nagawa na. ₱3,000. Hindi na kami nagkakalayo ng asawa ko. Naniniwala ako na palagi kang naniniwala. Pwede bang maging girlfriend kita? Sige, gusto ko. Ruan, pasensya na. Nabigo kita. Hindi ba nag-ingat si Ranran? Pasensya na. Ranran. Ranran. Ren. Shit. Bakit ako nasa ospital? Sa ganitong lamig, konti lang ang suot ko. Kung hindi kita nakita, Namatay ka na sa lamig. Ikaw ang nagdala sa akin dito. ano pa nga ba? Bakit nandito siya? Kilala mo siya? Siya ang kliyente ko sa isang kaso. Hindi makakaya ang hatol ng diborsyo. Nabaliw na siya. Hindi kanya nasaktan, di ba? Nahimatay siya sa labas. Dinala ko na siya dito. Dadaling ko siya sa ospital. Hindi mo na kailangang alalahanin. Hindi pwede. Bago ako mawalan ng malay, si Ranran ang nakita ko. Hindi ikaw. Bumalik si Ranran, hindi ba? Mukhang hindi ka pa rin gising. Pero kung gusto mong magpanggap na walang alam, bahala ka. Umalis na ako, ingatan mo ang sarili mo. Hindi tama. Ang nakita ko ay si Ranran. Tiyak na hindi ako nagkakamali. Kailangan kong tingnan ng mabuti. Maligayang pagdating. Anong bulaklak ang gusto mo, maaari mong tingnan. Sa wakas ay natagpuan kita. Anong ginagawa mo, ikaw ba ito? Ako nga. Alam ko talagang hindi mo ako makakalimutan. Ginoo, magpakita ka ng respeto. Naalala mo ako. Ako si Fu Qinyuan. Ako ang iyong asawa. Siya ay isang taong kasangkot sa isang kaso ko. Hindi matanggap ang hatol na diborsyo. Nabaliw na siya. Ginoo, mali ang taong kinakausap mo. Noong nakaraang beses, nahimatay ka sa labas. Hinila kita papasok. Naiintindihan ko na hindi mo matanggap ang realidad na magpakasal pa rin tayo. Akala mo ako ang sayo. Ikaw ang asawa ko. Paano kita makakalimutan? Bumalik ka pa, a-report kita sa pulis. Kahit pa sa araw na nagkita tayo.
Hindi ko na maalala siyo. Ito na ang huling hakbang ko. Halos nakalimutan ko na. Nagpa-opera ka pala. Nakalimutan mo na ako. Hoy, tatawag ako ng pulis. Mas malupit kaysa sa kamatayan ang makalimutan. Nakatayo ako sa harap mo. Hindi mo na ako kilala. Gusto kong pilitin na maibalik ito. Ngunit tayo'y mga estranghero na. Aba, Talaga namang walang puso ka. Walang kahit anong pagkakataon na ibinibigay mo. kung sakaling makalimutan kita balang araw, ano ang gagawin mo? Kung mangyari na iyon, nandito lang ako sa tabi mo, paulit-ulit na ipapaalala ang sarili ko. Hanggang maalala mo ako. Maaari ko pa siyang mapaalala sa akin muli. May pagkakataon pa ako. Naisan ko na sa'yo ang address. Huwag kang mahuli ha. Naiintindihan ko na. Kamusta? Ikaw na naman. Sa tingin ko, nasabi ko na sa iyo ng malinaw noong nakaraan. Huwag kang magkamali ng akala. Nandito ako para humingi ng tawad. Nabigla ka sa nangyari noong nakaraan. Bumili ako ng cake para sa'yo. Tinatanggap ko ang iyong paghingi ng tawad. Pero hindi na kailangan ang cake. May kailangan pa akong gawin. Ito ang paborito mong cake. Pasensya na, medyo na traffic. Maligayang kaarawan. Salamat, mahal. Ipakilala mo. Ito ang bagong intern sa opisina namin, si Xiaolu. Nandito rin siya para sa aking kaarawan. Xiaolu, ito ang pinakamabuting kaibigan ko, si Songran. Hello, Song. Hello, boyfriend. Ano ba yan? Isang maliit na bata lang. Sinasalungat ko na siya ay nandito lang para kumain. Ilagay niyo muna ang mga kandila. Magto-toilet lang ako. Ate Song, alam mo ba ang mga paborito ni Ate Huangrong? Bakit? Gusto mo bang ligawan siya? Sige, tutulungan kita, ate. Salamat, Ate Song. Anong ginagawa mo? Ikaw na naman. Binalaan kita. Si Songran ay asawa ko. Mas mabuting lumayo ka sa kanya. Fukyuan, ano ang balak mo? Ikaw pa ang hindi ko pa tinatanong. Sino siya? Hindi ko pa pinipirmahan ang kasunduan ng diborsyo. Ganoon ka ba kabilis ipakilala sa kanya ang ibang lalaki? Anong kalokohan yan? Ang kuya ko at si Ate Song. Hindi tulad ng iniisip mo. Sino ang pumayag na tawagin mo siya ng ganyan? Haha. Sharon. Mahigit 20 taon na tayong magkasama. Hindi mo ako kailanman sinaktan. Ngayon, dahil sa isang lalaki, sinaktan mo ako. Egnion, pinapayuhan kitang umalis na agad. Sino ka ba talaga? Bakit mo alam ang pangalan ko? Ako si Fu Qinyuan. Ako ang asawa mo. Tingnan mo. Ito ang litrato natin na magkasama. Ito ang bahay natin. At ito pa. Ito ang litrato natin noong bata pa tayo. Pero hindi kita kilala. Dahil nagkaroon ka ng operasyon para sa pag-aalis ng alaala, hindi mo na ako natatandaan. Pero ayos lang. Ranran, maaari kong ipakilala ang sarili ko ng paulit-ulit. Hanggang sa maalala mo ako. Ranran, ako ang nagkamali noon. Pero ngayon, naituwid ko na ito. Magsimula tayong muli, okay ba? Magsimula tayong muli, okay ba? Talagang nagkaroon ako ng operasyon. Siguro totoo ang sinasabi mo, Shanshan.
Pero wala na akong alaalang ganun. Tungkol sa pag-aalay mo ng kasal. Una, hindi kita kilala. Pangalawa, ayaw ko ring makilala ka. At panghuli, physically na ayaw kita. Nakapagdulot na ito ng seryosong problema sa buhay ko. Ito na ang huling pagkakataon na makipag-usap ako sa iyo ng marangal. Sana hindi ka na muling magpakita. Shanshan, makinig ka sa akin. Sandali, sandali. You. Sino siya? 男人呢？ Si Liu Dandong. Sino siya? Umalis na siya. Niloloko mo pa rin ako. Totoo na ito. Ayaw niyang makita ka, umalis siya. Impossible. Si Fu Qingyuan at si Ruan Ruan ay tumingin na sa hinaharap. Bakit patuloy mo pa ring pinanghahawakan ang nakaraan? Hindi mo naintindihan. Hindi ko kayang wala si Ruan. Noon, akala ko rin na hindi kayang wala ni Ruan ka. Ngunit ngayon ay mabuti na ang kalagayan niya. Kaya't hinihiling ko rin sa iyo na subukan mong simulan ang bagong buhay. Sige ba? Umaasa akong pipirmahan mo ang kasunduan sa diborsyo na ito. Noon, pinilit kayong maghiwalay. Sana ay makapagpatawad ka sa iyong sarili sa pagkakataong ito. Talaga bang hindi na tayo makakabalik? Nandito na si Ginoong Chu. Nakaayos na ang mga bulaklak para sa iyo. Salamat, Ginoong Chu. Ito ay para sa girlfriend. Isang bouquet bawat araw. Sobrang saya naman yan. Hindi pa siya girlfriend. Isang espesyal. May mga bagay akong aasikasuhin, ikaw na ang bahala. Hey. Ito ang ibinigay ni Ranran sa akin para sa iyo. Ikinalulungkot ko ang nangyari kay Ginoong Fu sa aksidente.
Sasagutin ko ang iyong mga gastusin sa medisina. Tungkol sa mga nakaraang bagay, hayaan na lang natin iyon. Walang gamot sa panghihinayang sa mundong ito. Wala ring makina ng panahon. Kaya, maraming tao at bagay ang hindi maibabalik sa simula. Kung sa tingin mo ang nakaraan ay magdudulot ng sakit sa iyo, hayaan mong mawala ang alaalang ito. Muling magsimula mula sa zero. Hindi nakikita ang katapusan. Meron. Ikaw, Sigurado ka bang gusto mong gawin ang memory deletion? Burahin. ang iyong linya ng ugnayan.